gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sama na sa astig na nature tripping na hatid ng Born to be Wild. Kasama ang Sinatab. Oh my God. If ever ngang totoong blue hole tong pupuntahan natin, it would be the first dito sa bansa natin. Pinagsamang dilim at lalim, lamig at agos, malawak at masisikip na lagusan. Ito ang mga kondisyon sa loob ng butas sa sahig ng karagatan na nadatnang ko sa probinsya ng Romblon. Kasama ang mga eksperto, misyon naming idokumento at kilalanin ang kauna-unahang may re-record na blue hole sa Pilipinas kung sakali. Nung first time ko makita yung blue hole, na-excite ako. So this was a vertical cave, which is a first for me. Nakilala na namin ang istruktura na tinatawag na blue hole. Bunganga, patungo sa isang malawak at patayong lagusan. Nakonektado pa sa isang madilim na parte kung saan hindi tumatagas ang liwanag. Yung topography ng loob ng cave, it took me a while to adjust to it. At that depth, medyo iba na yung pressure din eh. So definitely you're gonna feel some sort of pressure sa head mo. It took me a while to find kung a reference point ko saan pwede ko i-balance yung sarili ko. At ang malawak na labasan. Pero kailangan pang masuriin ang butas. Lalo na kung anong buhay ang meron sa loob at paligid nito. Ngayong umaga may mga kasama tayong mga foreigners na interesado din makita yung mga sikreto ng blue hole, no? Gusto natin malaman yung mga sikreto na yan, kaya hopefully this morning mapagbibigyan na tayo at madiscover na natin yung mga secrets ng blue hole dito sa Romblon. Hi. We're accompanied by a group of foreigners, no? Nabigyan tayo ng different point of view as to ano ba tong blue hole na to para sa kanila, and they said na, you know, it's very nice nga raw na malaman na may ganito kasi sa ibang bansa meron din daw blue holes, and they really wanted to see kung ano tong blue hole na meron ng Romblon. Bago pa man namin marating ang bunganga, punong-puno na ng buhay ang malawak na bahura. Nadatnan namin ang cuttlefish na ito na maaaring kumukuha lang ng tempo makakuha ng isda o alimangong madudukot gamit ang kanyang galamay. Matalino at kaya daw nitong baguhin ang kanyang kulay para bumagay sa kanyang paligid. Abala din ang mga sea slug. Hermaphrodite o parehong may panlalaki at pambabaeng ari ang mga sea slug. Pero dahil hindi nito kayang buntisin ang kanyang sarili,
Nakikipagtalik ito para bawat isa ay ma-fertilize at pareho silang mangitlog. Ayon sa kasama naming marine geologist, matatawag ng kauna-unahang blue hole sa Pilipinas ang butas na ito sa Romblon. Sa ibang bansa tulad ng Bahamas at Guam, matatagpuan din ang mga blue hole na mahigit 100 talampakan ang lalim. Parang siya i-quantify siguro na siya isang 40-meter deep na blue hole. Yan pa lang ang unang-unang reported na blue hole na na-encounter ko sa akin pagkatrabaho sa Mines and Geoscience Bureau. At ang mga ganitong istruktura, importanteng susi daw sa nakalipas ng ating mundo. Yung blue hole ay na-form usually sa may shore face na. Ngayon habang bumaba yung dagat, mga more than a million years ago, bumaba yung sea level natin. Bumaba siya na bumaba. Yung pag-erode ng blue hole pababa ay humahabol, sumusunod sa sea level ng dagat. 3 milyon hanggang 10,000 taon na nakakaraan, bumaba ang karagatan dahil sa paglaki ng mga yelo o glaciers sa mundo. Lumitaw ang mga lupa sa bahagi ng karagatan at sa paulit-ulit na pag-ulan at pagbaba ng dagat, nauka ang malambot na bahagi at nabuo ang butas na tulad nito. Kaya maaaring ang lalim ng blue hole na ito sa Romblon ay siyang level daw ng tubig noong huling bumaba ang dagat dito. Sa patuloy naming pagbaba sa loob ng blue hole, natagpuan namin ang isang kakaibang nilalang sa parteng walang liwanag. Samahan